ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya at pasalamatan sa mga biyaya na kanyang pinagkaloob. At ang habag at kanyang pagpapala ay mapa sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, pamilya at sa sinumang tumahak sa kanyang tuwid na landas hanggang sa uling araw. Tunay na ang maabutan ng buwan ng Ramadan ay isang biyaya na hindi ibinigay o ibibigay sa sinuman sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sa kanyang itinakda na makaabot sa buwan ng Ramadan, ang sinumang maabutan ito ay may tuturing na ipinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyayang hindi matutumbasan ng anuman. Ang buwan ng Ramadan, ang makapag-ayun sa buwan ng Ramadan at ang makapagsagawa ng ibadah dito ay isang pangarap na pinapangarap ng sinumang Muslim. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumasok sa Islam o na-convert sa Islam ang dalawang lalaki mula sa tribu ng Qudaa. Ang isa sa kanila ay napatay sa digmaan, habang ang isa ay nabuhay pa pagkatapos ito ng ilang panahon. Dalawang lalaki na mula sa tribu ng Qudaa ang nag-Muslim sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang isa sa kanila ay namatay di katagalan matapos siyang mag-Muslim sa isa sa mga digmaan, habang ang kasama niya ay nabuhay pa ng matagal. Sabi ni Talha ibn Ubaydillah, at ipinakita sa akin ni Allah na nakita ko ang huli, ibig sabihin yung pangalawa sa dalawang lalaki sa tribu ng Qudaa na nakapasok sa paraiso. Nauna siyang nakapasok kumpara sa una na namatay, unang nasawi o na martir sa isang digmaan. Yung pangalawa na yung dalawa sa pangalawa na huling namatay ay naunang nakapasok sa paraiso. At ako ay namangha sa ganun sa aking nakita. Tinanong ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nakita niya ito sa panaginip. Kinaumagahan pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinento niya yung patungkol doon sa nakita niya. Sabi niya may dalawang lalaki mula sa tribu ng Qudaa, ang isa sa kanila ay namartir di katagalan matapos siya mag-Muslim, habang ang kasama niya ay namuhay pa ng matagal pagkatapos niyang mag-Muslim. Paano? Tapos pinakita sa akin ni Allah sa aking panaginip na ang namuhay ng matagal ay naunang nakapasok sa paraiso kumpara sa unang namartir. Paano nangyari yun ya Rasulullah? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa salla 6,000 rak'ah aw kada wa kada rak'atan salat wa kada rak'atan salatas sana. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iniulat na hadith ni Imam Ahmad, at ito ay sinabing sahih mula kay Imam Albani, sabi niya, hindi ba yung pangalawang taong namatay ay nakapag-ayuno pa siya ng ilang Ramadan at nakapagsala pa siya ng ilang libong sala pagkamatay ng kanyang kasama, bagamat ang kanyang kasama ay unang nasawi sa digmaan, unang namatay sa digmaan. So, dito ay maintindihan natin yung pakiramdam ng biyaya ng sinumang maabutan niya ang buwan ng Ramadan. Yung unang nasyahid ay mas nauna pa sa kanyang nakapasok, yung huling namatay na nakapag-ayuno ng ilang Ramadan at nakapagsala ng ilang sala. Kung saan ang pinakamainam na tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nabanggit niya sa kanyang hadith, yung pinakamainam na tao, yung pinahaba ni Allah ang kanyang edad at pinabuti ang kanyang gawa. Pinahaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang edad at pinabuti ang kanyang gawa, at nagtiis siya sa haba ng panahon na siya ay namumuhay sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala
sa pagpapatibay ng kanyang iman sa pagsunod sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung isa sa mga magandang pakiramdam ng isang mananampalatayang Muslim na maabutan niya ang buwan ng Ramadan. Maabutan natin ang buwan ng Ramadan, isang pambihirang pakiramdam na kailanman hindi natin makakalimutan ang pakiramdam doon, ang saya na nandoon, ang ibada na ginanap natin, ang mga oras na inila natin kay Allah, ang mga puyat sa mga gabi na inila natin para sa Allah. Kahit tapos na yung Ramadan, mamimiss natin yung Ramadan ng buwan-buwan, mamimiss natin. Sa paglabas ng buwan, ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, excited tayo. Habang buwan ng Ramadan ay excited tayong matapos. Habang lumilipas ang buwan ng Ramadan, nalulungkot na tayo. Paglisan ng buwan ng Ramadan, tuluyan tayong nalungkot. Paglayo ng buwan ng Ramadan, namimiss natin hanggang sa tuluyan itong makaharap natin at maabutan natin. So ganito yung pakiramdam ng isang tao na ginagawa niya yung gawain pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, hindi lang sa buwan ng Ramadan dapat tayo ma-excite, o hindi lang buwan ng Ramadan ang dapat nating ma-miss. Right? Kung madalas tayo nag-uumra, mamimiss natin ang haram at yung Makkah, pati yung gawaing ibada. At kung tayo naman ay madalas na nagbabasa ng Quran, ilang araw na hindi tayo nakapagbasa, mamimiss natin ang Quran. Mamimiss natin ang pagbabasa ng Quran. Ito yung dinudulot na mabuti ng gawaing ibada na ginagawa natin ng patuloy nating ginagawa. So ngayon, palapit na ang buwan ng Ramadan, buwan na kung saan ang ibada natin dito ay ginagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit na gantimpala. So, ang pag-ayuno, o ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay pinapahinga niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpigil ng pagkain ng inumin at inilalaan niya ang kanyang sarili sa paggawa ng gawaing ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran, pagpigil ng sarili mula sa pagkain at inumin o ano pa man. Kaya itong ginagawa natin o gagawin natin pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagpigil sa pagkain at inumin, pagiging abala sa pagbabasa ng Quran, hindi tayo nito bibiguin sa araw ng paghukom kung ginawa natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat sa hadith ni Ibn Amr radiyallahu anhuma na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, as-siyamu wal Quran yashfi'ani lil 'abd yawm al-qiyamah. Ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa alipin sa araw ng pagbabangon muli. Sasabihin ng siyam, Ya Rab, mana'tuhu at-ta'am wa syahwa fashfi'ni fihi. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nawm bil-layl fashfi'ni fihi, qala fayashfa'an. Rawahu Ahmad. Sasabihin ng Quran sa Allah subhanahu wa ta'ala na Ya Allah, pinigilan ko siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran sa gabi at siya ay napuyat ng dahil dito. Kaya't hayaan na kong mamagitan para sa kanya. Ganon din sasabihin ng pag-aayuno, Ya Allah, nagpigil siya sa pagkain at inumin para sa iyo, sa ginawang ibada. At hayaan na kong mamagitan para sa kanya. At sila ay hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Quran at yung pag-aayuno na mamagitan sa Allah sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Lagi natin tandaan na ang gantimpala ng nag-aayuno ay sobrang dami, sobrang laki. Walang nakakaalam nun maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na mismo ang nagsabi sa hadith na kung saan sinabi niya, illa sawm fa innahu li wa ana ajzibi. Ang lahat ng gawain ng anak niya ay sa kanya. Bagamat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ginagawa natin at ang gantimpala na matatamo natin sa bawat ibada, sinabi niya na maliban sa pag-aayuno. Sabihin yung pag-aayuno, maliban dito. Yung pag-aayuno ng ginagawa ng isang tao, ang Allah ang magagantimpala nito. Bagamat siya ang Allah subhanahu wa ta'ala magagantimpala sa lahat ng ginagawa nating ibada, gawain pagsamba, ay binanggit pa rin niya na siya mismo ang magbibigay. Sabihin, ginawa niyang eksklusibo ang pagbibigay ng gantimpala sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na siya mismo ang magbibigay. Nangangahulugan ito, sabi ng mga ulama, na ang gantimpalang maaaring matamo ng isang tao nag-aayuno ay hindi mabibilang o hindi lubos o hamak na mabibilang o akalain ng isang tao sa sobrang dami nito. Sa sobrang dami nito. Kasi yung pag-aayuno,
mahirap magpakatotoo sa pag-aayuno. Kasi pwede mong linlangin yung kapwa mo tao, pwede mong malinlang yung mata, pero hindi yung lumikha ng mata. Pwede natin linlangin yung kapwa natin tao na tayo nagpapasting, sabihin tayo ay nagpapasting o hindi kumain o hindi uminom, pero hindi natin malilinlang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't yung tao na tapat siyang nag-aayuno para sa Allah at tapat niyang pinapakita na siya ay nag-aayuno, ang gantimpala na ipagkakaloob sa kanya ng Allah ay hindi niya sukat akalain. Ang sino mang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at nagbibigay sa pagpapahalaga ng pag-aayuno ay papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pintuan ng paraiso na nagngangalang Ar-Rayyan. Ang Ar-Rayyan na ito ay para lang sa mga nagpapasting. Ibang ibadat ba? May mga ibada na natatangi sa may ibang pintuan ng paraiso. At ang pintuan ng Ar-Rayyan para lamang ito sa mga nagpapasting. At pag nakapasok na yung mga nagpapasting, mula noong itinalaga ang pag-aayuno hanggang sa huling araw, sarado na yung pintuan ng Ar-Rayyan. Hindi na makakapasok dito yung hindi nagpapasting. Para lang ito sa mga nagpapasting. Pagkatapos sabi ng mga ulama ay meron ditong isang inumin ng sinumang makakainom dito ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Hindi na mauuhaw magpakailanman. Kung nauuhaw tayo sa mundo, ilang taon, ilang dekada tayo nagpasting, naramdaman ng tiyan natin na uhaw ang ating lalamunan, nakapasok tayo sa paraiso, inshallah ay meron ditong inumin ng sino mang makakainom dito, hindi na mauuhaw magpakailanman. Gantimpala para sa mga taong nagpakauhaw para sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpigil ng pagkain at inumin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakali, sabi ng mga ulama, kung sakali na iinom pa ang isang tao sa kabilang buhay, pagkatapos niyang uminom doon, hindi siya umiinom nang dahil siya ay nauuhaw. Umiinom siya kasi masarap yung iniinom. Dahil masarap yung iniinom. Hindi umiinom na dahil nauuhaw. Kasi nakainom siya dito sa inumin na meron dito sa Ar-Rayyan, hindi na siya mauuhaw magpakailanman. Subalit kung iinom man siya, sakali may iinom siya, ininom siya doon. Pag iinom ito, iinom na ang dahil sa masarap yung iniinom. Hindi dahil sa nauuhaw yung isang tao. Dahil sa ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang taong nag-aayuno, merong laging dalawang kagalakang nararamdaman. At mararamdaman ito ng isang taong nagpapasting. Yung isang taong nauuhaw, alas 11 pa lang nauuhaw na, nagugutom, alas 2, hindi ng init ng araw, nauuhaw, nagugutom, nagpipigil pa rin, kumain, uminom, dahil siya ay gumagawa ng gawaing ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pansinin niyo yung sarili ninyo, pansinin natin yung sarili natin. Sa oras na ilang minuto na lang ang natitira sa fasting natin, nakakaramdam tayo ng kagalakan. Nakakaramdam tayo ng kagalakan. At kapag nakainom na tayo ng tubig, nakakaramdam tayo ng pangalawang kagalakan. Unang kagalakan, dahil nakapag-ibada tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At iniiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay natanggapin yung ginagawa nating pag-ibada. Ito ay mararamdaman ng isang Muslim na nasusumikap sa gawaing pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi ito sasayangin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ginagawang ibada ng isang mananampalatayang Muslim. Maraming kabutihan yung gagawin natin pag-aayuno. Ginagawa ng Muslim na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Nakakaramdam siya ng galak sa kanyang ginagawang ibada. At pagkatapos ng buong buwan na pag-aayuno ay masaya na naman yung isang Muslim dahil nakapag-ayuno na naman siya para sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagawa niya yung nararapat niyang gawin sa abot ng kanyang makakaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang taong nag-aayuno ay hindi maiiwasan, halos lahat, hindi maiiwasan, nagbabago yung hininga, yung amoy ng hininga. Hindi yung hininga. Nagbabago yung amoy ng hininga. Ibig sabihin dahil sa walang laman yung sikmura sa loob ng ilang oras dahil hindi kumain, hindi uminom, nagbabago yung hininga. Ito ay pasuklam sa iba na maamoy nila yung hininga natin dahil hindi nga kaaya-aya. Pero alam niyo ba na yung hininga ng isang taong nag-aayuno ay mas mabango pa para sa Allah
kaysa kumpara sa pabangong moks. Yung pabangong moks ay isang uri ng pabango na mamahalin at magandang klase ng pabango na napakabango ang amoy. Pero bagamat ganun, ginawang halintulad na ganun, masabi natin na pinakamabangong hininga para sa Allah o pinakamabangong amoy para sa Allah ang hininga ng isang taong nag-aayuno. Bakit pinakamabango para sa Allah? Kasi nga yung tiyan niya ay hindi niya nilagyan ng pagkain at inumin at gumagawa siya ng gawain pagsamba alinsunod sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, napipigil kumain at uminom para sa Allah. Meron pa bang mas iinam sa pagpigil mo sa isang bagay na ginagawa mo ito para sa Allah? Wala na, di ba? Pinigilan mo yung sarili mong gumawa ng hindi mabuti at hindi mo nagamit yung mga material o mga makamundong bagay. Magiging malungkot ka ba? Hindi, kasi ginawa mo yung para sa Allah. Kung ang isang tao ay natutuwa sa naaabot niya sa buhay o binibigay sa kanya ng kapwa niya tao sa pamamagitan ng material na bagay, mas lalong matuwa ang isang Muslim na ibibigay sa kanya ng Allah na biyaya, hindi dito sa mundo na maglalaho lang din sa kabilang buhay na magpakailanman. Bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala alinsunod sa ginawa natin ibadah sa kanya na hindi natin sukat akalain kung gaano ito kung ano ang nilalaman ng gantimpala na ito. So ito ay ang isang Muslim, ang kanyang hininga ay ang isang Muslim na nag-aayuno, kanyang hininga ay bagamat hindi ka nais-nais, ito ay ka nais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin natin na makakaya natin sa pag-ayuno para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang isang Muslim, kapag siya ay nagpapasting o nag-ayuno, marapat na pigilan niya ang kanyang sarili na magalit. Pigilan niya ang kanyang sarili na magalit. At kung sino man ang lalapit sa kanya na tao na nagnanais makipag-away o ano pa man, sabihin natin na tayo ay nagpapasting. Tayo ay nagpapasting at ito ay isang mainam na uri ng pakikitungo at parte ng magandang uri ng pag-uugali ng isang Muslim. Hindi kasi maganda na hindi ka na nga kumain, hindi ka na nga uminom, humina na nga yung katawan mo, tumaas naman yung dugo mo. Nagalit ka naman, di ba? Dapat sana yung tao pag nagpapasting, humihina yung katawan niya, humihina yung pagnanais niyang magalit o ano paman. Nasabihin na naman ng iba ay, kaya nga na-high blood kasi nagugutom. Kaya na-high blood kasi nagugutom. Hindi, ang punto natin dito, yung pagpigil natin sa pagkain at inumin, ay nagiging dahilan para hindi tayo magalit, hindi tayo makipag-away, hindi tayo gumawa ng bagay na hindi ka nice-nice, kasi nagpapasting. Hindi maganda yung nagpapasting ka, nagpapasting yung katawan mo, yung tiyan mo, nagpapasting, yung mata mo nagpapasting, yung bibig nakikipag-away, nakikipagmura, nakikipagtalas-tasan sa kapitbahay, nakikipagmurahan sa araw ng Ramadan habang nagpapasting. So hindi maganda. So ang punto dito, nag-iibada ka pa man din, tapos hindi mo naman napipigilan yung sarili mo. Hindi maganda kasi, hindi maganda na nagpapasting ka, tapos yung sarili mo ay gumagawa ng gawaing hindi kaaya-aya. Kaya nga, lagi natin pinapaalala yung kaibahan ng siyam at saum. Pag sinabing siyam, Ramadan, pagpigil sa sarili mula sa pagkain at inumin dahil tayo nag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpigil sa paglapit sa asawa na may layunin makipagtalik mula sa pagsikat mula sa oras ng Fajr ay mapaglubog ng araw. Yan ang ibig sabihin ng siyam, Ramadan. Yan ang ibig sabihin ng saum, pagpigil sa ating dila na makapagsalita, makapaglibak, makapagsinungaling, makapaggawa ng mga gawaing kasalanan gamit ang ating dila. Yun ang ibig sabihin ng saum. So ibig sabihin, habang nagpapasting tayo o yung ginagawa natin yung siyamul Ramadan, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, nagsasaum din yung dila natin. Hindi lang yung katawan natin yung nagpipigil, pati rin yung dila. Sabi na naman ng iba ay parte naman ustad ng katawan yung dila. Bakit natin hinihiwalay? Kasi nga yung dila ay yung nagagawa niyang kasalanan, minsan hindi nararamdaman ng katawan. Hindi nararamdaman ng katawan yung ginagawa ng kasalanan ng dila. Hinihiwalay minsan yung dila sa katawan, pero parte ng katawan yung dila. Parte ng katawan yung dila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal 'amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi niya iiwan ang mga qawla zur, mga di ka nais-nais sa salita, sinungaling, panlilibak o ano paman,
mga paggawa ng gawain na yon ay hindi tatanggapin din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwan niya sa pagkain at inumin. Yung ginagawa mong pag-iwan sa pagkain at inumin, pagpigil sa sarili na kumain at uminom, ay hindi mo naman napigilan ng iyong dila, ay hindi rin tatanggapin sa iyo ng Allah yung pagpigil mo sa pagkain at inumin. Ya ayyuhalladhina amanu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kung kayong mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinalaga sa inyo ang pag-aayuno gaya ng pagtalaga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng tuwinang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, nakakabangha kasi nga yung tao ay lalong nakakagawa ng pagkakasala habang nagpapasti. Yun ang nakakamangha doon. Ano yung nakakamangha? Merong dalawang reason para humina tayo na gumawa ng kasalanan sa araw ng Ramadan. Ano yung unang reason? Yung mga syaitan nakakandado, kapadlak sila. Kaya hindi tayo makakagawa ng mapipigilan natin lalo yung sarili natin. Pangalawa, gutom tayo at uhaw. Pero ang nakakamangha doon, sa kabila ng ganung kalagayan na binalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yung mga syaitan ay nakakandado, nakapadlak sila, mas namumonitor ng tao ang kanyang sarili, at siya ay gutom, pagod at uhaw, mas nakakagawa pa siya ng kasalanan. Yun ang nakakamangha doon, na mas nakakagawa pa siya ng kasalanan. Diba dapat sana ay mas namumonitor niya ang kanyang sarili, mas napipigilan niyang gumawa ng kasalanan, kasi nga ang mga syaitan ay nakakandado. Ibig sabihin, ikaw o ako na merong syaitan na kasama o may karin na tinatawag na nagbubulong sa atin, nanghihina yan kapag tuluyan tayong nanghihina sa gawain, gumawa ng masama dahil nagpapastong tayo. Hindi niya tayo maudyukan kasi mas na napapangibabawan natin sila. Pero nakakamangha kung makapaggawa pa tayo ng kasalanan sa kabila ng dalawang dahilan na to, na hindi tayo sana makakagawa ng kasalanan. Naiulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan ay sa pag-akyat niya ng mimbar, merong tatlong baitang yung mimbar na inakyat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa unang baitang ay Amin. Tapos pagkaakyat niya sa pangalawang baitang, sinabi niya na Amin. Sa pangatlong baitang, sinabi niya rin na Amin. At yung mga tao, narinig nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsalita ng Amin. Sa pag-apak niya sa tatlong baitang ng kanyang mimbar, na kada hakbang niya ay sinasabi niya ang Amin. So sinabi niya, Ya Rasulullah, narinig namin na nagsabi ka ng Amin ng tatlong beses, kada isang baitang ng mimbar ay sinabi mo ang Allahumma Amin. Sabi niya, nang ako ay nasa unang palapag, ay nasa unang baitang ng aking mimbar, dumating sa akin si Jibril. Sabi niya, kasawian ang sa isang alipin na nabutan siya ng buwan ng Ramadan at lumisan ito nang hindi man lamang napatawad sa kanya ang kanyang kasalanan. Pangalawa ay sinabi niya sa pangalawang baitang kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-amin din, sinabi sa kanya ni Jibril alaihi salam na kasawian sa isang alipin na nabutan niya ang kanyang mga magulang o isa sa kanila na hindi man lang naging dahilan ng pagpasok niya sa paraiso. At sa pangatlong baitang naman ay nakakalungkot para sa isang alipin na binanggit sa kanyang pangalan ko, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa kanya na hindi man lamang nagsabi ng sallallahu alaihi wasallam. At ito ay mula sa Adab al-Mufrad ni Imam al-Bukhari. Ang hadith ay binanggit ay mula sa libro ni Imam al-Bukhari, Sahih, mula sa aklat ni Imam al-Bukhari. So ilan lang ito sa mga mahalagang paalala sa pagdating ng buwan ng Ramadan at kayo namang napapanood dito, at ang ilan sa mga gawain na napapanood sa buwan ng Ramadan. Nawa ay maabutan natin, hindi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, maabutan natin ang buwan ng Ramadan, mapag-ayunuan natin ito ng mas mainam at higit pa sa nakaraang buwan ng Ramadan. At naway gawin nating mabiyaya at makabuluhan ang bawat araw na dumadaan, ang bawat oras na lumilipas sa mabiyayang buwan ng Ramadan.
at ipabilang nawang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga maabutan ng buwan ng Ramadan at pinagbuti nila ang kanilang mga gawain ibadah mula sa simula hanggang sa hulihan, at pinatawad ni Allah ang kanilang mga kasalanan sa simula at pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Nawa ay maabutan pa natin ang maraming Ramadan na darating sa ating buhay, at pabayin panawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay at gawin niyang makabuluhan ng ating mga gawain. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.